Mga kapatid, magiging 14 pesos na ang singil sa pamasahe sa jeep. Magtataas din ang pasahe sa mga bus, taxi at TNVS. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kailan epektibo ang taas pasahe? Nako Julius, sa Huwebes, March 19, kung kailang magkakaroon ng tigil pasada, doon din ipapatupad itong taas singil sa pasahe. So yung minimum fare na binabayad natin ngayon sa mga jeepney na 13 pesos magiging 14 pesos na. So in effect parang piso nga lang, kaya naman para sa maraming mga tsuper, parang bitin yata ito. Approved na ng LTFRB. Simula sa Huwebes, 14 pesos na ang minimum na pasahe sa traditional jeepney. At kada kilometrong takbo, may dagdag na 20 centavos. Sa modern jeep naman, 2 pesos ang dagdag. Mula sa 15 pesos na minimum, 17 pesos na ito. Meron ding dagdag na 20 centavos sa kada kilometro. Ang mga ordinary city bus o yung mga Metro Manila bus, maliban sa mga bumabiyahe sa EDSA busway, 2 piso ang dagdag sa minimum fare, kaya magiging 15 pesos na ito. Ang kada kilometrong takbo ay naging 2 pesos and 49 centavos. May 24 centavos sa dagdag. Kung aircon bus naman ang sasakyan mo, 18 pesos na ang minimum mula sa dating 15 pesos. Ang kada kilometrong takbo ay 2 pesos and 98 centavos na. Tataas naman ang flag down rate ng airport taxi. Mula sa kasalukuyang 75 pesos ay magiging 115 pesos na ito. Walang mababago sa kada kilometro at 2 segundong patak sa metro. Ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, nasa 13 hanggang 44% ang dagdag sa base fare, depende sa klase ng sasakyan. May 15% increase naman sa mga P2P buses. Epektibo na ang mga bagong pasahe na ito sa Huwebes, March 19. Pero para sa ilan, kakarampot lang ang pisong taas pasahe sa jeep. Daig pa namin yung nanlilimos sa gobyerno. Mas malaki pa yung kinikita ng mga badyaw na sumasabit sa mga jeepney namin na wala namang kinukonsumo. Pakonsuelo di bobo ang ibinigay po sa transport group. Hindi po ito tulong. May tutulong po ba sa inyo yung dagdag? Malabo po. Yung piso lang, yung gasino lang yun. Sabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nakabase ang taas pasahe sa kanilang computation. Katunayan, 600 pesos hanggang 1,000 pesos daw ang dagdag sa kita ng mga tsuper. Ito po ang pinaka-sustainable plan para tuloy-tuloy lang po ang takbo ng ating pampublikong sasakyan. And as you note, we have not increased it more than the increase of minimum wage. Halos sinabayan lang natin yan. Bukod sa dagdag singil sa pasahe, meron pang ayudang inaasahan mula sa DSWD at ang fuel subsidy na posibleng ipamigay sa susunod na linggo. Ayon naman sa mga operator ng bus, hindi pa nakikitang stable ang presyo ng krudo, kaya baka humirit pa sila ng dagdag pasahe. Pag nag-increase ng so much, over 100 pesos, maaring we're planning to file again an increase. Handa namang makinig ang LTFRB kung magkakaroon man ng mga bagong petisyon. Nako, Julius, but wait, there's more. Dahil bukod dyan sa mga nabanggit ko sa storya ko, may nakabinbinding petisyon para sa taas pasahe itong mga motorcycle taxi, mga regular taxi at UV Express. At yan daw ay didesisyonan ng LTFRB sa mga susunod na araw. Julius. Gerard, dito naman sa mga jeepney driver, paano mababantayan itong mga jeepney driver kung sakaling sila nga ay magtataas agad ng pamasahe bago mag-Huwebes? At anong parusa? Alam mo, Julius, alam mo, bago mag-Huwebes, dapat daw hintayin mo nang maipublish itong mga desisyon na ito ng LTFRB doon sa UP Law Center. At kailangan din kumuha ng fare matrix bago pa maipatupad talaga itong fare hike na ito. At kapag nagpatupad agad ang mga jeepney drivers o kahit anong mode of transportation ng fare increase, pwede naman daw magsumbong ang mga commuter sa LTFRB at doon ay pwedeng mapatawag itong mga driver at doon didesisyonan ng board kung anong gagawin sa mga driver na ito. Ngayon, Julius. kapag bumaba na ang presyo ng petrolyo, kung sakasakali, ito bang pamasahing itinaas, mabilis ding ibababa ito? Tama, Julius. Sana nga walang forever pagdating dito sa oil price hike. Kasi itong fare hike natin, nakapako ito sa 75 to 80 pesos na pump price ng diesel. Kapag bumaba ito sa 75 pesos, may kapangyarihan daw ang LTFRB na magpatupad ng provisional fare reduction. Pero syempre, kung kailan mangyayari ito, ay titingnan din ng LTFRB yung iba pang factors kung bakit kailangan magtaas ng pasahe, katulad nung itong mga presyo ng spare parts. So, by then, ay doon magdedesisyon ng LTFRB
LTFRB kung anong dapat gawin sa ating pasahe. Julius. Gerard, tumaas din yung fuel surcharge sa mga eroplano. Magkano naman yan at anong mga biyahe ang apektado? Nako Cheryl, tama ka. Ngayong araw na ito ay naglabas ang Civil Aeronautics Board nitong advisory tungkol sa fuel surcharge. So ngayong buwan na ito, ang ipinapatupad sa atin ay level 4. Pero pagdating ng April 1 to 15 ay level 8 na. So kung bibili ka ng ticket, plane ticket between these dates, April 1 to 15, ay kung domestic ka, ay mga as much as 700 pesos ang madadagdag sa iyong plane ticket. Habang kapag domestic destination, international destinations naman, ay as much as 6,200 pesos ang madadagdag sa babayaran sa pasahe sa eroplano. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.